isang game. At kung sino ang mananalo, siya magiging maid of honor. Nagsasabwatan kayo para matalo. Basta ako ang magiging maid of honor ni Andrea. Ang hirap pala if you're confronted by two difficult situations. Malalaman mo ang dapat mong gawin kapag natimbang mo na kung sino ang mas mahalaga sa'yo. Thank you, Tita Andrea. Ikaw ba nakapag-decide na kung sino sa kanila? Yung pipiliin ko, siya yung alam kong taong magiging malaking parte ng buhay namin ni Jaime. Siya ay walang iba kundi si Cheska. I don't wanna hurt them. Ayaw naman pala niya. Ay, hindi. Okay lang. Kahit hindi kayo yung pinili ko, alam nyo naman na sa puso ko, kayong dalawa lang ang Miss Friendships ng buhay ko. Sige na nga, grupag na nga tayo. Say, bestie! Beastie! Bestie! Jaime, nakita mo ba yung mga kaibigan ni Andrea? Aba, parang sobrang sama ng loob nila. Ako, bahala na si Andrea doon. Maiintindihan din nila yun. Alam mo, Cheska really deserves it. In fact, she's the most logical choice para maging maid of honor. Ako nga, tanggap ko na yun eh. Ewan ko lang sila. I'm really excited for her. Alam mo yan ang gustong-gusto ko sa iyo, Lucille, talaga. Gusto mo ako? At, hindi, ang ibig ko sabihin, magkakampi talaga tayo. Oo naman. Diba ng mga bata nga tayo, it was you and me versus sila kasi tayo lang ang nagkakaintindihan. But Chochoy and Tisaysay versus the world, di ba? Oh, talaga, my happiness is your happiness. Talaga, magkakampi tayo sa lahat ng bagay, ano? Pero alam mo, pwede pa rin tayong magkampihan Talaga? Saan? sa bedroom. O, sa bed. At saan? Ha? Ang ibig ko sabihin, pwede tayong magkape. Para kape. Ha? Kape. Kapehan. Magkape. Oo, tama ba? Yun, Okay ka, okay. yun ang ibig kong sabihin. Alam mo. Pero alam mo, I am really, really happy. And I am here to support you. Kahit hindi ako ang napiling maid of honor, I will make sure that my best friend has the best wedding ever. Lucille, alam mo hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Kulang na kulang ka sa caffeine. Kape, ha? Okay, ingat ka, ha? Oh. Siya, presinto na kayo galing yan. Ano ka ba naman pa? Bakit naman presinto? Eh, paano yung mga yan? Kanina magpapatayan na dito yung mga yan. At saka anak, yung Lucille na yun, ha? Mag-ingat ka nun. May pagka-mental yun. Mang Conrado, okay na po kami. Tanggap na po namin ni Alex na si Cheska ang pinili ni Andrea bilang maid of honor. Oh, so si Cheska na ngayon ang sinuwerte. Kami naman ang minalas. Akala ko ba okay na kayo? Charot! Ay, naku, akala ko talaga hindi na maaayos tong problemang to. Bakit ba kasi ganun yung friendship? Si parang hindi matapos-tapos yung mga issues sa kasalang to. Alam mo, Lucille, kaya kinuha niyang maid of honor si Cheska kasi pumapapilya sa apo ko. Ay, naku. Ang husay din dumiskarte niyang Andrea na yan, ano, Ninang? Kaya ayusin mo mga plano mo, ha? Don't worry, Ninang, dahil kahit anong ayos ni Andrea sa wedding niya, ay, nako, I will destroy it every step of the way. Dapat lang. Kasi alam mo, pakiramdam ng babaeng yan, nakatapak na siya sa ulap. Sa isa siyang bituin, wala naman siyang ningning. Ay, nako, relax lang, Ninang, dahil malapit nang lumuhod ang mga tala. Dapat lang. Gusto ko kasi makita ang ambisyosang yan na gumapang sa lusak. Lalo na ako, punong-puno na ang salop. Malapit nang mawalan ng ningning ang bituin ni Andrea. Cheers! Good wine. That's very good, love. Salamat talaga, ha? Alam mo, hindi talaga kami nagkamali ni Jaime sa pagkuha sa'yo bilang wedding coordinator namin. O sige, salamat. Bye-bye. Anak, mukhang planchado na talaga yung kasal mo. Hindi naman masyado pa, pero sana po wala na maging problema. Anak, hindi na kasi dapat kayo nakakasagupa ng anumang problema ni Jaime kung kayo'y dumaraan sa tamang kaugalian. Kaugalian? Ganito yan, anak eh. Ang pamilya,
dapat kasama dun sa usapin ng inyong pagpapakasal. Sa probinsya kasi, ginagawa pa rin yung pamamanikan. Kaya kita mo, yung mga ikinakasal doon, bihira sa kanila yung nagkakahiwalay dahil pareho silang may mga blessing ng kanilang mga magulang. Oo nga pala pa. May ganun nga pala, no? Eh, di pa kasi ako nakakakita ng pamamanhikan kasi lumaki ako sa bahay ampunan, di ba? Alam mo, friendship, ako, alam ko yan. Kasi na-experience ko yan eh. Namanhikan kaya kami dati nung ikakasal yung kuya ko. Tapos ang sabi sa akin ng lolo ko, ganun tao talaga nung panahon nila. Oh, kita mo? Alam nga ni Alex, oh. Alex, ikaw nga magpaliwanag dito kay Andrian tungkol sa pamamanika na yan. Sige po. Ay, hindi, parang mas maganda yung naisip ko. Excuse me, Francis. Yung ano, ganito na lang. Mag-a-actingan tayo. Kunyari, ako si Doña Felisa, tapos ikaw pa rin si Mang Conrado, syempre. Tapos, i-acting natin kung paano yung pamamanhikan noong panahon ng lolo ko. Anong game kayo? Ah, ako, game ako. Eh, ako pa. Artistahin to, Chok. Ay, gusto ko yan! Pero ano ako? Ano ka? Ikaw si... Audience Impact! Audience Impact ka! Audience? Sige na! Sige na! Sige, bilis! Sige na tayo! How do you find your wine? Oh, fantastic. Iba ka talaga pagdating sa alak, Ninang. Well, there will be more of that sa reception ng wedding yun ni Jaime. Oh, you're so sweet, Ninang. It's going to be the grandest wedding of the year. All the prominent people will be there. May press con, may pasabog. Yung aking wedding gown, may diamante, at yung wedding cake kasintas ng Tower of London. Diyos ko naman po, mga madam, ang bongga talaga ng kasal ni Sir Jaime at ni Ma'am Andrea, no? Alam nyo, dapat kayo, sinasabi niyo po yan sa bride. Tsaka dapat po namamanhikan na kayo. Atrevida, get out of here! Antipatikissima, no? Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa, Senyor Conrado. Naparito kami ni Jaime upang hingin ang kamay ng iyong anak na si Andrea. Senyora Felisa, napakahalaga ng inyong hinihiling. Buong buhay kong pinagkaingatan ang aking unikay iha. Batid ko, Senyor. Ngunit sa balit na tapwat, maipagmamalaki ko ang aking iho at nararapat siya upang iharap si Andrea sa dampana at ipinapangako ko sa inyo, magiging mabuting esposo si Jaime sa kanya. Ito na yata kinatatakutan kong oras na dumating na mapawalay sa akin yung pinakamamahal kong anak. Pero, Senyora Felisa, ipagpaumanhin niyo, marahil hindi pa itong oras na pamawalay sa akin si Andrea. Ay, nako! Mayaman kami. Pag-aari namin ang kalahati ng Pilipinas. Si. Ganyan kami kabongga. I mean, kayaman pala. Hindi ko tinitingnan ang iyaman. Charing. Huwag kang makialam. Tuloy mo. Isang magarang mansyon sa Intramuros ang kanilang titirhan. Paano kung hindi sila pumayag? Paano kung hindi sila magkasundo? Nga, Nega, Andrea, hindi pa nga tapos yung pagtatanghal eh. Tsaka ini-enjoy ko pa. Okay, play. Tuloy. Ginugulo mo ang isip ko, Senyora Felisa. Pero hindi. Hindi ako sang-ayon. Ay, nako! ¡Qué barbaridad! Senyor Conrado, masyado na naman ako pinahihirapan. Ay, nako, Andrea, kung sabi mo nga yung tatay mong dukha. Hoy, sobra na yan, ha? Wala sa usapan yung dukha, ah. Happy Fiesta! Malu,
Teka, anong ibig sabihin yan, ha? Ito po ba ang aming mga kasuotan? Obvious ba? Naku, mga madam, kung hindi niyo po na itatanong, ito pong mga patadyong na to ay hinalangkot ko pa sa baulang yumao kong lola para sa meriendang inihanda namin ni Iska. Ano ba niluto nyo? Ay, ito po mga madam. Ber? Tanan! Pansit ng lukban. Tapos ito pa po, ang pinagmamalaking suman ng Antipolo. At ito pa po mga madam, biko ng Bulacan. Dali kasi sa love that. Ako rin. Patikim nga. Patikim nga. Ay. Parang masarap na eh. Looks good, yeah. Kami po naghanda niyan, mga madam. Mga madam, tikman niyo po, masarap yan. May libreng sayaw po yan. Mamaya naman, Lo. Naku! Madam Lucille, alam niyo po ba, para po sa inyong kaalaman, may ibig sabihin po ang aming mga inihanda. Ang pansit, para sa mahabang pagsasama. Ang biko at suman, para sa malagkit na pagtitinginan. Kaya nga po mga madam, kapag po namanhika na po kayo kay na Ma'am Andre, yung mga pagkain na yan po ang dapat niyo pong dalhin. Sana naman pumayag si Senyor Conrado. Natitense ako. Baka mamaya hindi matuloy yung kasal. Hindi naman pwede matuloy yung kasal kung yung bahong lansa. Papayag yan. Kawawa naman si Jaime at si Andrea. Affected lang lola mo. Oh, shh! Huwag ka na maingay, ha? Ito na, magda-dialogue na si Papa. Ito na, go, go, go. Action! Kung inyong mamarapatin, maaari nyo nang lisanin ang aking tahanan, Senyora. Senyora? Sabi ko, maaari nyo nang lisanin ang aking tahanan. Ay, may maghulos dili ka naman, senyor. Hindi pa ako tapos sa aking mga pangako. Hindi na mahalaga sa akin ang iyong pangako. Bueno, isang magarang kasal sa Basilica de España. Pagkatapos ng kasal, ipasasara ko ang avenida para magkaroon ng engrandeng pasayaw. Pagkatapos noon, bibigyan ko sila ng bahay-bakasyonan sa Calamba sa tabi ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Hindi na rin mahalaga sa akin ang iyong tinuran. 5 milyong piso para sa'yo! Taniman ng tubo sa Bacolod, manggahan sa Zambales, palaisdaan sa Pangasinan at paggawa ng pastilya sa Laguna. ¿Qué más? Pwede ba? Ano ba gusto mo? Arriba, arriba! Vámonos, vámonos! Epa, epa! Arriba, arriba! Fuego! Itala na natin ang kasal. Okay. Happy ending ng magpakailan mo! Ay, matutuwa si Tita Melo. Ano? Pwede na ba ako maging artista? Ay, pwedeng-pwede, Senyor Conrado! Ay! Galing, nice. Winner, galing. Sandali. Kuha kong tubig. Uhaw na uhaw ako sa ginawa natin. Ako din, Mang Conrado, please. Thank you, ah. Kakahingal yun. Hoy, senyorita. Mukhang pera talaga ang iyong papa, ano? Shh! Di naman masyado. Kayo naman. Part yun ng drama niya. Ito naman, hindi mo kilala yung tatay mo. Bakit po? Hindi po ba masarap? Sino nagsabi sa'yo na magkakaroon ng pamanhikan? Ha? Wala! Sige, ilabas na ito. Ilabas na! Dali! Wala na akong nagana. I lost my appetite as well. Paano yan, Papa? Paano pag hindi nagkasundo yung dalawang partidos? Pag nangyari yun, anak, walang kasalang magaganap. Pero huwag kang mag-alala. Dahil lahat naman yun napapag-usapan niya. At naaayos din. Kaya, ischedule mo na yung pamamanhikan. Sige pa, i-discuss ko po kagad kay Jaime. Well, kay Boss Yami, wala naman tayong problema talaga eh. Pero sa nanay niyang Thundercats, doon tayo may problema. Alam mo, let's face it, hindi ka talaga bet ng Thunders na yan. Kung hindi sila papayag, pagpapatunay lang yon na wala silang respeto sa pamilya natin.
Hello, Hami. Mabuti tumawag ka. May kailangan tayong pag-usapan. Excuse me. Hi, Mama. Iho, join us for tea and cake. Come on. Sure. Chandler, I hope you're enjoying your stay here in the Philippines. Oh, definitely, Tito Jaime. I'm just happy na I get to spend time with Cheska. Sana marami kami ma-visit na places here in the Philippines. Sige, papasyal kita ngayong summer. Yeah, you should. I think you need to get exposed sa Filipino culture. Our tradition is something to be proud of. Diba, Mama? Yes. Kaya kami ni Andrea, pini-preserve namin yung aming tradition para sa pagpapakasal namin. Gusto mo rin yun, di ba, Mama? I know what you're getting into and I don't like the sound of it. Sabi ko na nga ba eh, sa pamamanhikan din mauwi ang lahat. Aba, syempre naman, Chang. Kung walang kasal, walang pamamanhikan. Tama. Shut up! Ma, ang gusto lang ni Mang Conrado, makapag-usap tayo ng mabuti. Pag-usapan natin ng detalye ng kasal. Yun lang. Oh, so you're urging me para mamanhikan sa kanila. Uso pa ba yun? Di ba it's an old tradition? Well, it's a good one. Tingin ko, dapat ang pamilya natin at ang pamilya ni Andrea dapat naman magkita-kita bago magkasal, di ba? Forget about it, Jaime. It will never happen. Hindi ako makikipagsundo sa pamilya ni Andrea, lalo na yung antipati kong tatay niya. Is that understood? Mama, don't make this difficult for us. Jaime, don't you ever bring this subject again, okay? Nakakawalang gana. Okay, I guess pag-uusapan lang natin to some other time. Jaime, there will never be a next time. Forget about it. Can you imagine me, Doña Felisa Salcedo, mamamanhikan sa tatay ni Andreang pedestrian? That will never happen. Comprendes? Naku, Mang Conrado, sinasabi ko po sa inyo, hindi basta-basta yang si Madam Felisa. Alam mo naman kung gaano kasungit yung Thundercats na yun. Oo nga, dapat presentable yung itsura mo kasi dadayuhin ng mga ostrich, yung mga giraffe. Siguro kung nagkataon, parang magiging Manila Zoo siguro yung bahay natin, no? Oo. Teka, sandali. Paano sa pasok sa usapan yung ostrich at saka giraffe? Ostrich! Ah, sina Sir Jaime, sila yung mga ostrich. Rich! Sila yon. Tayo, yung mga giraffe. Maji-giraffe. Or, Ayun, Maji-giraffe lang ganun tayo. pala yun. Pala ibig sabihin nun. Pero, sandali. Hindi naman naghihirap yung anak ko, ah. Naku naman, sa yaman na meron sila, mag-giraffe talaga tayo. Oo. Pwes, pupormahan ko sila para wala silang masabi sa pamilya ko. Marami yata akong pang-si-sputing dyan. Sputing? Ano daw? Ano yun? Ang ibig sabihin yan, pang-porma, pang-dress to kill. Sandali, pang-dress to kill. Kukunin ko, pakikita ko sa inyo. Dali. Part naman pala ito eh. Sputing lumang luma. Bigyan naman natin ng chance. Baka naman maganda yung gamit. Eto yan, oh. Ganito yan. Wow! Mayor! Kayo ba yan? Mamahalin na ito. Mga pang-mayor na ito. Kaya sila, pag tumabi sila sa akin, ito ang kasuotan ko, sila masisira. Sila yung lalabas na giraffe. Minsan. Ikaw na naman? Ano ba sinisilip mo dito, Onat? Si Cheska nasan? I-chismis muna ako sa'yo. Oh. Alam mo ba si Ma'am Felisa? Tutol sa pamamanhikan kina Ma'am Andrea. Alam mo kung bakit?
Kasi si Ma'am Andrea, middle class lang siya. Eh si Sir Jaime, yung level ganto. Mag-isip ka na, Onat. Tapos, kayo naman ni Ma'am Cheska, yung level nyo. Ikaw, eto ka, oh. Si Ma'am Cheska, ayun, no. Magising ka na sa katotohanan, Onat. Please naman. Ikaw rin, bahala ka. Bakit pera lang ba yung basehan ngayon? Oo, ganun talaga. Tingnan mo nga yung pamilya nila ngayon, no, nagkakagulo. Tapos ikaw, hindi ka mapakilala ni Ma'am Cheska na jowa ka niya. Kasi nga, money makes the world circle around. Oh, English yun. Ano mo, bahala ka na nga dyan. Hala, affected siya agad. Gay, insan, ingat! I think it's unfair. Mabait si Tita Andrea and she deserves my dad. Well, can you blame your Lola if she thinks that your dad deserves better? Siguro ang concern niya is dapat magiging ka-level ang wife ng dad mo. So, kailangan mayaman din yung mapapangasawa ni Papa? Yup. Parang tayo. We're of the same status. Kaya siguro hindi magreklamo yung lola mo kapag... No, Chandler. Sorry. Hindi ako tumitingin sa status. Siguro mana ako sa papa ko kaya ako ganito. Team Pilipinas, 1 point. Team London Bridge, 0. Pasensya ka na, ha? Hindi pumayag si Mama nung nagpaalam ako, eh. Pero kaya ko yun. Trust me. Eh, paano kung ayaw pa rin niya? Alam mo, papayag yun. Papayag yun. Ayaw mo lang sa akin sabihin yung totoo, eh. Ayan, humahaba na yung ilong mo. Hindi naman, ah. Sinasabi ko yung totoo. Sus. Ayaw mo lang ka mo kung ma-hurt. Pero alam ko naman yung mga dahilan kung bakit ayaw niya sa amin, eh. Malaking factor na malayo ang agwat natin. Ang yaman-yaman ng pamilya mo. Wala kami sa level ninyo. Kaya hindi ko siya masisisi. Andrea, kay Mama siguro, iba ang sa akin. Para sa akin, ikaw ang asukal sa kape ko. Baliw wala akong kayamanan sa buong mundo. Para sa akin, ako pa rin ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo because of you. Friendship! Hi! Hello! Anak! Tingnan mo itong polo ko. Bala ko na ito yung isuot ko sa pagka-harap ko kay Balae. Ngayon, kung ayaw mo naman ito, meron akong barong doon. Meron din akong pang-burol, pang-mayor. Ngayon, kung ayaw mo pa rin yung mga yun, edi punta mo na ako sa ukay. At saka anak, bukas, magpapagupit ako. Yung buhok disente. Ha? Eh, para naman na hindi ka naman mapahiya para sa papa mo. Hello, friendship. Ano, dead na ka lang talaga? Ha? Masama ba pang ramdam mo? Oh, wala ka naman sakit, ah. O baka naman may lover's quarrel kayo ni Jaime. Hindi po. Okay lang kami. O, eh, ganun naman pala eh. Ayos yung ganun. Pero teka, kailan nga pala sila mamamanhikan? Sorry pa, pero hindi na po matutuloy. Ang kasal? Ma, simple lang tong hinihingi ko sa inyo, okay? This is not about social status, okay? This is about your son na gusto magpakasal sa isang babaeng mahal niya. Ninang, oo nga naman. Ano ba naman yung makihalubilo ka sa middle class? She's not middle class. She has no class. Oh, ito na naman tayo. And why do I have to submit myself to such a humiliating situation, Aber? At yung tatay ng Andreang yan, sigurado akong halangan bituka nun. I don't trust him at all. Don't be judgmental, okay?
Maganda ang pakikitungo ng Mr. Conrado sa akin. Pwede, Magiging sa akin father-in-law ko yun. hindi. Sa akin hindi. Father-in-law my foot. Kung gusto mo, ibahin niya ang tatay niya. Then, baka maisipan ko mamanikan. Jaime, don't upset Ninang. Alam mo, at this day and age, hindi na usong pamamanhikan. Sa London nga, hindi magkakilala ang parents ng bride and groom eh. Tsaka ikaw ang lalaki, dapat ikaw ang sinusunod ni Andrea. Kapag hindi matuloy ang kasal ninyo, it's their fault kasi pinipressure ka nila. Therefore, tingnan mo na, hindi ako pinipressure ni Andrea, okay? At kung meron man siyang rini-request, okay lang yun. Ano lang yun, lambing, pagmamahal at respeto ng isang anak sa kanyang magulang. Okay? Okay. Ano ba, Jaime? Saan ba yung ka-meeting natin? Ano ba? Bakit kailangan natin dumaan dito? Gigil na ako mag-swimming ah. Bloody hell! Hindi mo ba alam na may dress code dito? Eh, summer wear ito. Puso ito. Eh, kayo nga dyan eh. Pang bagong taon niya, suot niyo, tapos na. Ikaw nakakaya dahil ang suot ko Coco Chanel. Pero hindi mo maintindihan dahil illiterado ka. Ikaw yung prinsesa ko. Ako yung payaso. Kasi alam mo, kahit tawanan nila ako, laintin lang akong pakialam kasi tanggap ko. Pero gusto kong alalahanin mo araw-araw na ikaw yung prinsesa ko. Please, gawin mo para sa mga apo mo. It's gonna break their heart pag nalaman nila na ikaw na lang ang umaayaw. I'll do it for you and my grandchildren. That's all, okay? Pero yung pagkain, dapat Filipino food ah. Para mag-enjoy yung mga bisita. Eh, wala ka naman alam sa pagkain dahil patay gutom ka eh. Ang mo nang magsalita. Bait pa ng ugali mo. Maghimagas ka para kang maging matamis. Oh, ito kainin mo ito dahil mukha kang Jonggo. Ma,